Hindi kumbinsidong espiya ng China ang mga mangingisdang inchik na nahuling iligal na pumasok at nangingisda sa karagatan ng lalawigan ng Palawan taliwas sa konklusyon ng House Committee on Foreign Affairs. Militar at pulisya sa Palawan nakahanda na sa anumang pagsalakay ng mga bandido. Dos Palmas kidnapping incident mag-iisang taon na sa Lunes. At tampok ang isinagawang operasyon ng Task Force Banat ng Palawan PNP kaninang tanghali. 2 katao inaristo. Magandang hapon. Ako ang inyong tagapagbalita, Ruel Caralipio. Magpapatuloy pa rin ang paniningil ng 5 pisong pedestrian pass o entrance fee ng Philippine Ports Authority o PPA dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito'y hanggat hindi nakakarating at hindi kinakatigan ng General Manager ng PPA na si Alfonso Cosi ang resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan ang pakiusap na tanggalin ang entrance fee para sa mga mamamayang may lehitimong transaksyon sa mga tanggapan ng pamahalaan at maging mga pribadong tanggapan na matatagpuan sa loob ng PPA compound dito sa syudad. Kahapon ay isinalang sa question hour si PPA Port Manager Vicente Ramos at iba pang mga kasamahan nito sa PPA Puerto Princesa. Doon ay pinamukha ng Junta Provincial na ang gusali ng PPA at lupang kinatitirikan nito ay mula sa pagmamagandang loob o donasyon ng pamahalang panlalawigan. Kaya marapat lamang nabigyan din nila ng espesyal na konsiderasyon ang mga tagalungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Ayon kay Vice Governor David Ponce de Leon, hinihiling nila na hindi lang sa lungsod ng Puerto Princesa tanggalin ang entrance fee kundi ganun din sa lahat ng mga pantalan sa buong lalawigan ng Palawan na pinatatakbo ng PPA. Naniniwala si Vice Governor Ponce de Leon na matatanggal ang di makatanungang paniningil na ito ng entrance fee ng PPA sa sandaling makarating na sa General Manager ang naturang resolusyon ng Provincial Board. Hanggat hindi po na-actionan, yun po inyong resolusyon ng General Manager. Yeah, ganyan ang magiging sitwasyon. Pero makakaasa yung ating mga kababayan na ito'y napag-usapan din namin sa Sangguniang Panlalawigan na hindi natin titigilan ito hanggat hindi makakaroon ng isang positive action. Nakuha na namin kahapon yung mga resolutions of donation, yung waiver na ginawa ng provincial government para sa Philippine Ports Authority. So, at alam mo, karamihan ng mga lupa sa labas niyan, provincial government pa rin. Inaprobahang resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan na humihiling sa punong tanggapan ng PPA na alisin na ang dagdag singiling pedestrian at vehicle pass sa mga taong pumapasok sa pantalan ng lungsod. Kumpirmadong pinirmahan na ni Governor Joel Reyes. Sa mga singiling nabanggit kumbaga sa ulam, muling ginisa ang mga taga-PPA sa question hour ng Provincial Board kahapon. May pag-uulat si Kadamian Lacasa Jr. Muling ginisa kahapon ng Provincial Board ang mga opisyales ng Philippine Ports Authority sa pangunguna ng manager nito na si Ginoong Vicente Ramos hinggil sa issue ng implementasyon ng pedestrian at vehicle pass sa Puerto Princesa Port Area. Ang muling pagharap ni Ramos at ilang division chief ng PPA sa 43rd regular session ng Provincial Council ay extension lamang ng naunang appearance ng mga ito ilang regular sessions na ang nakakaraan. Muling pinitpit ang mga ito sa katanungang may legalidad ba ang singiling entrance fee na 5 piso bago makapasok sa loob ng pantalan kahit ang sadyay magtungo sa ilang tanggapang panggobyerno na nasa loob ng pantalan. Depensa naman ni Ramos, legal daw ang mga singiling ito base sa PPA guidelines. Ipinilit naman ni Vice Governor David Ponce de Leon na matagal na dapat itong ipinatupad ngunit lumalabas 5 taon na nakakaraan ng aprobahan ng PPA guidelines. Noong nakaraang taon lamang ito ipinatupad sa lungsod ng Puerto Princesa. Muling inulit din ng Provincial Board ang katotohanan ang lupang kinatitirikan ng gusali ng PPA ay idinonate ng Provincial Board noong 1960 samantalang ilang istruktura dito ay iturn over naman ng PIADP sa PPA. Ang katotohanan ito ay tila sampal sa PPA dahil sa singiling ipinatutupad dito sa mga taong nais pumasok sa bisinidad ng port area. Ilang naka-stapler na ticket sa parking fee ticket na nakakalaga ng 5 pesos ang question din ng board at ni Dr. Ben Carlos. Kung isasama ang mga tickets nito na wala namang pirma, lumalabas sa 30 pesos ang sinisingil para sa vehicle pass kasama na ang parking fee na 5 pesos. Samantala, kinumpirma ng PPA kahapon na di pa nila napapadala ang resolusyon ng Provincial Board sa kanilang punong tanggapan sa Manila. Ito'y dahil hindi pa umano napipirmahan ni Governor Joel Reyes.
Ang resolusyon ay umihiling sa main office ng PPA na alisin na ang pedestrian at vehicle pass sa lungsod ng Puerto Princesa. Ngunit kagabi, kumpirmadong ang resolusyong ito ay pinirmahan ni Governor Joel Reyes at inaasahang may papadala na ito sa PPA Manila anumang araw sa linggong ito. Para sa Palawan TV Patrol, Kadamian Lacasa Jr., DYPR News. Samantala, nangangamba ang mga Palawenyo na magpapatuloy pa rin ang pagbabayad nila ng kinaiinisan pang PPA. Ito ang Purchase Power Adjustment na ipinatutupad ng National Power Corporation at sinisingil sa mga consumers ng Palawan Electric Cooperative Incorporated. Ito'y makarang wala pa ring guidelines na natatanggap ang Paleco mula sa NAPOCOR para ipatigil ito. Matatandaan ay diniklara ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na itigil na ang paniningil ng PPA noon pang buwan ng Abril. Sa Kamaynilaan, itinigil na ng Meralco ang paniningil ng PPA. Magre-reflect ito sa bill sa buwan ng Hunyo. Subalit sa kaso ng lalawigan ng Palawan hanggang ngayon ay nangangapa pa rin ang mga mamamayan kung mapapa sa kanila rin o hindi ang magandang kapalaran ng mga taga Metro Manila. Naniniwala naman si Vice Governor David Ponce de Leon na tama lang ang hakbang ng gobyerno na reviewin ang kontratang pinasok ng pamahalaan sa National Power Corporation sa mga independent power producers o IPPs na naging dahilan ng paniningil ng PPA sa mga electric consumers. Ng pagkakataon na reasonable period of time to come up with the guidelines dahil we can understand na yung statement ng Pangulo although very categorical yung statement na dapat immediately effective, for administrative purposes, kailangan may mga guidelines din talaga, no? But hindi dapat tumagal yan eh. So, binabantayan natin yan at tinitignan natin siguro within a period of time dapat mag-demand na naman tayo. Ang isang bagay dito, no, na kahit na halimbawa sa ngayon ay hindi pa nakikitang nag-take effect itong proclamation ng Presidente, but I suppose that on the next billing ay baka mai-reflect na ito eh. Samantala, naniniwala naman si Western Commander Major General Manuel Carranza Jr. na lehitimong pangingisda o mga mangingisda ang mga Chinong nahuling nangingisda sa karagatan ng Palawan na ngayon ay nakakulong sa Palawan Provincial Jail at ang 20 ay nananatili sa kanilang mga ulansyang pangisda sa pantalan ng lungsod. Taliwas ito sa paniniwala ni House Committee on Foreign Affairs Chairman Congressman Apolinario Losada Jr. na posibleng espiya ang mga ito ng bansang China para manmanan ang galaw ng pamahalaan sa claim nito sa Spratlys Group of Islands. Umusbong ang paniniwalang ito makarang paghinalaan si Lucio Ong na espiya ng China sa Pilipinas. Si Ong ang pangunahing Chino sa Palawan na sumusuporta sa pagtatanggol sa mga mangingisdang Chino na nahuhuling pumapasok sa karagatan ng Palawan. Ayon kay Major General Carranza, imposibleng espiya mga ito dahil wala namang kakayahan ng kanilang kagamitan para gawin ang pagmamanman. Sa amin namang pagkakaalam sa mga nakaraan, ay talaga namang sa nahuhuli naming quantity ng kanilang mga daladalang mga endangered species isda at mga yung sea turtles ay ang evidence shows na talagang ang target nila is legal fishing, poaching, kumuha ng mga marine resources dito sa atin. Ngunit hindi natin pwedeng baliwalain yung haka-haka na yon. Kaya lamang hindi mahirap magparatang, kailangan patunayan natin yan beyond reasonable doubt kasi wala namang kaming nahuli sa mga dokumento ng barko na maaring magkaroon ng ganyang indication. So, very strong indication. Dahil unang-una, mga ito hindi naman masyado nakakaintindi ng English. Pangalawa, yung gamit nila at most mayroong GPS or yung ground positioning system para alam nila kung nasaan sila. Ngunit wala akong nakikitang dahilan para mag-espiya sila dahil ang area na, for example, yung Kalayaan Island Group o Spratlys, ay lahat ng claimant countries dyan ay pwedeng mag-operate dyan sa area na yan. Samantala sa pagpupulong ng Provincial Committee on Illegal Entrance of PCIE, kung saan ay chairman si General Carranza, ipinapanukalan niya na tanging illegal entry lamang ang isampang kaso sa mga ordinaryong mangingisdang nahuli.
nang sa gayon ay maideport na ang mga ito sa kanilang bansa. Ito ay ang pinakahuling 20 mga mangingisda na nahuli ng mga elemento ng pamahalaan sa karagatang sakop ng bayan ng Cagayan Silio. Ayon kay General Carranza, ang dapat nakasuhan ng paglabag sa Republic Act 8550 at iba pang paglabag sa batas ay ang kapitan ng barko, ang chief engineer at iba pang mga namumuno nito at ang mga mangingisdang kasama ng mga ito ay kailangan na lamang i-deport o kasuhan ng illegal entry at ipa-deport ng Bureau of Immigration and Deportation sa kanilang bansa sa pamamagitan ng NCIE. Meron akong mungkahi o proposal na verbally sinabi ko na rin sa PCSDS na kung maaari ang papatawan na lang ng criminal charges ay yung mga key members ng crew. Dahil yung mga fishermen dyan, kung saan lang sila tangay ng barko, nandun sila. Hindi sila ang tinatawag na principal. Okay. Ang kaso lang nila, sa nakikita ko, pwedeng i-charge lang ng illegal entry. Sa opinyon ng bayan, nangangamba ngayon ng mga Palawenyo na baka sa Kamaynilaan lamang at sa iba pang panig ng bansa may epekto ang naging deklarasyon ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na itigil na ang paniningil ng National Power Corporation ng purchase power adjustment habang pinag-uusapan pa sa Kongreso ang usapin. Sa opinyon ng bayan, sa inyong palagay, may pag-asa pa ba kayang dito sa Palawan ay mawala ang purchase power adjustment? Kasong pagnanakaw ang kinakaharap ngayon isang 37 anyos na binata residente ng Valencia Street makarang itunong responsable sa insidente ng snatching sa bisinidad ng New City Commercial Center mga dakong alas 5 kahapon. Ayon sa ulat ng pulisya, positibong kinilala si Benjamin Rivera alias Ben De Vera na biktima nitong si Naida Ducado, isang real estate broker. Ang suspect na si Ben umanoan dumukot sa cellphone ni Naida na nakasilid sa isang shoulder bag, subalit nabigo ang snatcher na matangay ang 3310 Nokia cellphone matapos na makaramdam si Naida. Mabilis na tumakbo ang suspect ngunit nasa kote din ito ng mga alertong security guards ng NCCC. Ang ilang bahagi ng Mendoza Park umano nagiging paboritong lugar ngayon ng mga teenagers na sumisinghot ng rugby. Ito ang napagalaman ng Palawan TV Patrol makarang isang 14 anyos na binatilyo na naman ang muling nadakip ng mga otoridad kahapon. Ito ay kinilala sa pangalan Jeg, isang out-of-school youth at residente na Mendoza Street lungsod na ito. Magugunitang nitong nakalipas lamang ng mga araw ay ilang mga kabataan din ang hinuli ng City PNP habang nasa akto ng pagsinghot ng rugby. Nagreklamo na sa impila ng City PNP, isang 28 anyos na babae matapos na mabigo itong mabawi pa ang kanyang cellphone na tinangay umano ng hindi nakilalang suspect. Ayon sa blatter entry number 0405 ng City PNP, kinilala ang complainant sa pangalang Josefa Boyme, residente ng Libis Road, Barangay San Pedro. Lula naman ito na isang tricycle nang mabatid itong wala na sa kanyang handbag ang kanyang cellphone. Ang kasong ito ay na-refer na sa theft and robbery section ng City PNP. Samantala, biglang nabulabog ang mga residente ng isang eskinita sa Burgos Street kaninang umaga nang dumating ang puwersa ng Task Force Banat ng Palawan PNP upang ipatupad ang isang search warrant sa tahanan nina Melody Demavivas at mag-asawang Esther at Ruben Go. Ang kabuuan ng operasyon ng Task Force Banat sa pag-uulat ni Michi Hitusis. Ganap na alas 10:30 ng umaga nang simula ng grupo ng Task Force Banat ng Provincial PNP ang operasyon nito. Target area, Burgos Street, Barangay Masikap ng lungsod ng Puerto Princesa. Sa bisa ni search warrant na inisyo ni Judge Perfecto P ng RTC Branch 49, halos magkasabay na hinalughog ng mga elemento ng otoridad sa pangunan ni SPO4 Roberto Pamintuan ang tahanan ni Melody Dimavivas at Esther Go at asawa nitong si Ruben Go. Sa tahanan ni Dimavivas, hindi natagpuan si Melody, ngunit nadatna ng mga otoridad ang ina nito na nakilalang si Teresa Miranda. Agad na inisyo ang search warrant. Ayon sa mga otoridad, itatago pa sana ni Miranda ang dalawang plastic sachet na may lamang white crystalline substance na pinaghihinalaang shabu sa pamamagitan ng pasimpleng paghagis nito, ngunit hindi ito nakalusot sa mga mata ng Task Force Banat. Nakumpiska sa tahanan ng Dimavivas ang ilang bilang na used paraphernalias ng paggamit ng droga,
2 boxes ng lighter, ilang plastic sachet na mayroong maliliit na crystalline substance na pinaghihinalaang shabu at mga charger at SIM numbers. Hindi naman nagbigay ng anumang pahayag si Teresa Miranda hinggil sa pagkakakumpiska sa kanyang posisyon ng mga bagay na ito. Wala akong masasabi pa. Wala akong masasabi. Samantala, sa tahanan naman ng mga go, nakumpiska ang 27 piraso ng plastic sachet na naglalaman ng ilang traces o residue ng pinaghihinalaang shabu, 6 na pirasong disposable lighter, 2 pirasong water pipe, 3 pirasong improvised wok at maraming bilang ng mga empty plastic sachet. Matapos mahalughog ang tahanan ng mga go, sinunod na inspeksyonin ang tindahan ng mga ito, ngunit wala na nakita ang mga otoridad dito. Tumanggi ring magbigay na anumang pahayag si Esther Go. Samantala, ayon naman kay Pamintuan, leader ng grupo, umpisa lamang ito sa pagsugpo ng Task Force Banat ng Provincial PNP sa drogang naglipana sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. Totoo yan. Ito pa lang po ang simula pong naupo ang ating bagong provincial director na si Senior Superintendent Michael Garais, na palalawigin po natin ang kampanya laban dito sa droga dito sa ating lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Mag-aalauna na ng hapon nang dinala ng mga otoridad ang mga suspek sa himpilan ng panlalawigang pulisya sa Barangay Tinigiban, lungsod na ito para sa iba pang investigasyon hinggil sa bagay na ito. Para sa Palawan TV Patrol, Michi Hitosis. Samantala, naisala na sa regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan kahapon ang isang komunikasyong natanggap ng Junta Provincial mula kay PNP Provincial Director Police Senior Superintendent Michael Garais. Sa liham, hiniling ni Colonel Garais sa provincial government na bigyan sila ng financial assistance para sa 4 na araw na reorientation seminar on criminal investigation na gaganapin sa Mayo 28 hanggang 31. Ang gawain, ayon kay Garais, ay may layuning muling palakasin ang operasyon ng Task Force Banat ng PNP Palawan Police Provincial Office, isang task force na tututok sa kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot. Sa impormasyong nakalap ng DYPR News at Palawan TV Patrol, nagdaranas ngayon ng kakulangan sa pondo ang Palawan PNP, kaya't naisipan nilang humingi ng pangpinansyal na alalay sa pamahalang panlalawigan. Dahil sa pangangailangan ito, agad namang kumilos si Vice Governor David Ponce de Leon sa pamamagitan ng pag-endorse ng sulat ni Colonel Garais sa Provincial Board sa pamamagitan ng letter of endorsement nito. Positibo ang pananaw ni Ponce de Leon na malaki ang maitutulong na nasabing seminar na inaasahan makapagbibigay ng bagong impormasyon at estratehiya sa mga alagad ng batas, lalo na sa PNP, kaugnay sa kanilang paglaban sa ipinagbabawal na droga. Handa raw ang Western Command sakali mang sumalakay muli ang bandidong Abu Sayyaf sa lalawigan ng Palawan, kaugnay sa unang taon ng Dos Palmas kidnapping sa araw ng Lunes, Mayo 27. Ito ang tiniyak ni Major General Manuel Carranza Jr., Commander ng WASCOM sa Panayam kaninang umaga ng programang Bullseye. Ayon kay General Carranza, walang dapat ikabahala ang mga Palawenyo dahil panay-panay ang pagpapatrolya nila sa lalawigan ng Palawan, lalo na sa karagatan. Wala rin anyang intelligence report na natanggap o nakalap ang WASCOM na sasalakay ang mga bandidong Abu Sayyaf sa panahong ito. Ayon kay Carranza, lagas na ang puwersa ng Abu Sayyaf sa Mindanao. Minalit din ni Carranza ang kakayahan ngayon ng Abu Sayyaf. Durugnaan niya ang grupo dahil sa patuloy na operasyon ng militar laban sa kanila sa Mindanao. Handa na rin daw ang mga resort sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. May mga kafga itong sinanay ang WASCOM na nagsisilbing mga bantay sa mga resort. Ito ang mga gwardiya. Matatandaan na noong nakaraang taon, 20 bisita at empleyado ng Dos Palmas ang binihag ng Abu Sayyaf. 3 sa mga ito ang pinatay ng mga bandido na kinabibilangan ng Amerikanong si Guillermo Sobero at mga empleyado ng Dos Palmas na sina Sunny Daquer at Armando Bayuna. Samantala, hanggang sa ngayon, bihag pa rin ng mga bandido ang 2 sa 20 mga binihag mula sa Dos Palmas. Ito ang mag-asawang Martin at Grisha Burnham. Samantala, kaugnay ng unang taon ng Dos Palmas kidnapping, nabatid ng DYPR News na ang grupo ng mag-asawang Martin at Grisha Burnham ay mag-aali naman ng isang panalangin para sa mga ito sa darating na linggo at araw ng Lunes.
Hindi sinasadyang nasaksak ng isang 19 anyos na drummer ng banda ang sarili nito kamakailan. Ang biktima ay si Andrew Javier ng Panakan sa bayan naman ng Nara. Ayon sa report, gumagawa ito ng kanyang drumstick. Pagdiin ito ng matalim na kutsilyo ay dumaplis ito at tumama sa kanyang tiyan. Kanina umaga ay sumailalim ito sa isang operasyon sa ospital ng Palawan. Sa opinyon ng bayan, ayon kay Palayco General Manager Ponciano Payoyo, bago maipatupad ang pagpapatigil sa paniningil nila ng purchase power adjustment sa mga electric consumers sa Palawan, ay kailangan na makatanggap sila ng guidelines mula sa National Power Corporation o mula sa Energy Regulatory Commission. Subalit hanggang ngayon ay wala pa rin ito. Sa opinyon ng bayan, sa inyong palagay, may pag-asa pa kayang mawala ang pabigat na purchase power adjustment? Palungko sa barangay Tinigiban. Ang mga squatters ay nakipagdialogo kaninang umaga sa mga opisyal ng pamahalang palungsod. Narito ang ulat mula kay Ed Cepida. Kinakailangan mula umanong malusutan ang mga residente ng Purok San Francisco, Barangay Tinigiban ang reklamong inihain laban sa kanila ng mga opisyal ng Palawan Lumber Manufacturing Corporation o Palumco, may-ari ng lupaing kinatitirikan ngayon ng bahay na may 320 pamilya na inaakusan bilang mga professional squatters. Ito ang tahasang iginiit ni Attorney Alin Ross Rodriguez, Chairman ng Council Against Squatting Syndicate and Professional Squatters o KASAP, sa mga dumalo sa isinagawang dialogo kanina umaga sa audiovisual room ng City Hall. Ayon sa pahayag nito, nagsampa na ng reklamo sa KASAP sa pamunuan ng Palumco dahil sa umano'y iligal na pagpasok ng mga tao sa kanilang lupain at pagtatayo dito ng mga bahay at iba pang istruktura. Kailangan umanong idepensa ng mga taga-Purok San Francisco ang kanilang panig laban sa akusasyon na complainant ng mga professional squatters umano ang mga umuupa ngayon sa lupain ng Palumco. Kapag nagawa umano ito ng grupo ni Juni Ilustrisimo, Purok President ng San Francisco Tinigiban, saka lamang bibigyan pansin ng KASAP sa mga panibagong kahilingan ng mga ito, tulad na lamang ng tuluyang pagbili sa lupain ng Palumco para gawing relocation site ng mga ito. Sinabi naman ni Attorney Rodriguez na 2 hearing na ang naisagawa ng KASAP ukol sa isyu sa pagitan ng Palumco at mga taga-Purok San Francisco, subalit nananatiling mahina ang depensa naman ito dahil sa tanging ang mga opisyal lamang ng Purok ang dumadalo sa pagdinig at wala man lamang silang abogado. Ikinabigla naman ni Attorney Rodriguez ang biglaang paglalabas ng placards na mga dumalo sa pagpupulong dahil sa hindi umano ito ang tamang paraan para mailapit ng kanilang hinaing sa city government. Nabigla nga rin ako, pero alam natin kasama sa proseso yan. And they have the right to inform yung mga tao gaya natin sa gobyerno na kung ano yung kanilang mga hinaing. At nakita mo naman na matapos yung meeting, nakangiti na rin halos lahat. At palagay ko, natugunan din natin ng maayos yung kanilang reklamo. Although initially talagang adversarial ang dating dahil kita mo naman naglabas sila ng mga placards, ano. Pero siguro awa ng Diyos, maganda rin naman ng kinalabasan dahil nakita natin, paulit ko nang sabihin, na nakangiti naman sila. Samantala, nagpasalamat naman ang grupo ni Ilustrisimo dahil sa paliwanag na ibinigay sa kanila ng KASAP kasunod ng pagtanggi sa aligasyong sila ay mga professional squatters dahil sa may permiso naman sila umano sa mga empleyado ng Palumco na namamahala ngayon sa lugar. Sa ngayon naman, wala pa naman talagang final na desisyon yung KASAP at nanatili muna kami sa area dahil pag-uusapan pa raw at yun nga, mahaba pang proseso ito kaya nasasalamatan din namin ang mga itinugon ng mga taga-KASAP na medyo binibigyan kami ng konting liwanag. Professional squatters daw kayo, sabi ng Palumco. Totally, hindi naman kami professional squatters eh. Nandyan kami ngayon dahil sa involved din ang mga Palumco personnel na pumasok ang mga tao dyan. Para sa Palawan TV Patrol, Ed Cepida, DYPR News. Samantala, hindi pa batid ng Commission on Elections sa COMELEC sa lungsod ng Puerto Princesa kung ilang mga kabataan ang nakapagparehistro sa 2 araw ng special registration para sa SK election sa lungsod. Subalit mayroong prediksyon na mababa ang naging turnout. May ulat si Kadamian Lacasa Jr.
Mangilan-ngilan lamang na barangay sa lungsod ng Puerto Princesa ang nakapagsumite ng kanilang registration return sa City Comelec Office. Ito ang napatunayan ng Palawan TV Patrol ng aming personal na bisitahin ang tanggapan ng Komisyon ng Halalan sa Barangay San Pedro ng lungsod na ito. Wala si Attorney Buen Consejo na rasid sa kanyang opisina ng amin nitong puntahan. Matatanda ang 2 araw ang ipinagkaloob na Special Registration Day para sa Sangguniang Kabataan noong araw ng Lunes at Martes matapos mabigo ang Comelec dahil sa naging mababang turnout ng SK Special Registration noong buwan ng Disyembre. Bagamat wala pang pinal na percentage kung ilan ang mga kabataang nagparehistro noong May 2021, may mga prediksyon na ito'y magiging mababa dahil sa halos nilangaw ang mga presinto na eskwelahan noong nabanggit na mga petsa. Ito ay isang precedent dahil sa Kamaynilaan, kumpirmadong naging mababa din ang turnout ng mga kabataang lumabas at nagparehistro. Para sa Palawan TV Patrol, Kadamian Lacasa Jr., DYPR News. Wala naman nung dapat na ipag-alinlangan pa ang mga mamamayan ng Puerto Princesa ukol sa proyekto ng Department of Transportation and Communications o DOTC na pagpapalawak ng Puerto Princesa Airport. Ito ang tiniyak sa Palawan TV Patrol ni Engineer Delia Capesinho ng DOTC na narito ngayon sa lungsod at personal na nagtungo sa Barangay San Jose para tingnan ang proseso ng site development ng lupaing nabili ng city government para gawing relocation site ng mga maapektuhang pamilya ng airport expansion project. Ayon kay Engineer Capesinho, tuloy na ang pagpapalawak ng paliparan ng lungsod ng Puerto Princesa sa kabila ng mga napaunang ulat na plano na ng Asian Development Bank o ADB na ikansila ang airport expansion project dahilan sa pagkakaantala ng implementasyon ng proyekto. Idinagdag naman ng kinatawad ng DOTC na kaya sila nagtungo ngayon sa lungsod ay upang magsagawa ng pagtataya sa isinasagawang paghahanda sa relocation site na mga apektado ng proyekto ng DOTC at upang masamahan ang pamahalang panlungsod sa pagsalubong sa mga kinatawan ng Asian Development Bank o ADB at kay DOTC Assistant Secretary for Administration and Legal Affairs Alan Adenatan bukas. Tila nakalimutan na raw ng pamahalang nasyonal ang napag-usapang panukalang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan nila at ng pamahalang lokal ng Palawan sa isyo ng natural gas revenue. Ayon kay Vice Governor David Ponce de Leon, hanggang ngayon ay wala pa ring update sa draft ng MOA na pinag-uusapan noon ni na Governor Joel Reyes, Energy Undersecretary Di Dios at Justice Undersecretary Dodi Tihanki at ilan pang miyembro ng gabinete ng Pangulong Arroyo. Matatandaan na niluluto na ng magkabilang panig ang pagkakaroon ng win-win solution sa share na ibibigay sa Palawan mula sa Malampaya Camago Natural Gas Royalties. Sa mga paunang pag-uusap, handa ang pamahalang nasyonal na pagkalooban ng 20% share ang Palawan na tinututulan naman ng mga Palawenyo dahil ayon sa batas, dapat ay 40% ang mapupunta sa lalawigan. Sa kasalukuyan, tahimik ang pamahalang nasyonal tungkol sa isyong ito at tila hindi rin umuusad ang pagbalangkas ng lalagdaan sanang Memorandum of Agreement. Sa opinyon ng bayan, sa Metro Manila at iba pang mga probinsya at syudad sa bansa ay may nakikitang pag-asa na matanggal ang Purchase Power Adjustment o PPA. Dito sa Palawan, sa opinyon ng bayan, sa inyong palagay, may pag-asa pa kayang matanggal ang ating binabalikat na PPA? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air Philippines. Sa ating puso ng bayan, humihingi po ng tulong ang pamilya ng isang 8 buwang gulang na sanggol, isang pasyente na ngayon ay nakaratay sa ospital ng Palawan. Mayroon pong malalang karamdaman ng pasyenteng ito, 8 buwan lamang yung pong edad, at nakatakda pong dalhin sa Maynila. Narito ang report mula kay Ate Luz. Meningosil, ito ang tawag sa karamdamang dumapo sa 8 buwang sanggol na si Jonela Tabucora ng Berong, Quezon, Palawan. Pagkasilang pa lamang umano ng sanggol ay napansin na ito ng lola ng bata na si Gloria Tabucoran, subalit dahil sa kawalan ng perang panustos para sa pagpapagamot ay hindi kaagad ito naipasuri sa doktor. Kamakalawa dala ang ilang damit at isang bote ng gatas ay lakas loob na lumapit sa DYPR Puso ng Bayan ng Maglola upang humingi ng tulong. Kaninang umaga ay sinamahan ng inyong lingkod ang Maglola sa OPD sa Ospital ng Palawan upang ipacheck up ito, subalit wala umanong available na doktor kung kaya't nakiusap tayo kay Dr. Valderrama na suriin ito. Sa findings ng manggagamot, kinakailangan umanong dalhin ito sa Kamaynilaan upang isailalim sa isang operasyon. At sa puntong ito ay humihingi ng tulong pinansyal ang lola ng bata upang maipagamot ang kanyang mahal na apo.
sa lahat po ng ating mga kababayan na may magandang kalooban. Ako po ay nanawagan para po sa aking apo na si Junila, na kung sino po ang may magandang kalooban, kami po ay humingi ng tulong para po sa operasyon ng aking apo sa Maynila po. Kanina habang nasa klinika ni Dr. Valderrama, ilan sa mga tao doon ay nagbigay ng pera, diaper at ilang gamit para sa bata na nagtitiis lamang sa dahil sa walang pambili ng gatas. At kung mayroon man ay sa bote ng gin ito nakalagay. Ayon sa lola ng bata, ilang buwan na umanong umalis ng bahay ang ina nito na si Jenedel upang maghanap ng trabaho dito sa lungsod. Samantalang ang ama naman ng bata na si Joseph De La Rosa ay matagal nang umalis habang ipinagbubuntis pa lamang ang kaawa-awang bata. Sa mga nais tumulong, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Puso ng Bayan, care of DYPR 433-2534. Ito si Ate Lourdes, nag-uulat para sa Puso ng Bayan. Inuulit po namin ang inyong pong tulong ay maaari pong dalhin dito po sa DYPR para sa naturang bata na kinakailangan pong dalhin sa Maynila para sa ilalim sa operasyon sa isang ospital sa Maynila. Sumayin niyo po ang kalipunan ng mga balitang tampok sa Palawan TV Patrol ngayong araw na ito. Ang Palawan TV Patrol ay nagpapasalamat sa Jing and Laika Salon matatagpuan sa Circon Building, Valencia Street, Puerto Princesa na ngayon po ay nagbibigay ng 20% discount sa kanilang mga serbisyo. Ako ang inyong tagapagbalita, Roel Carelipio. Maraming salamat. Magandang hapon.